Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Magandang hapon po. Maganda ang pinagninilayan natin mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay galing pa rin sa aklat ng karunungan. No? At dito sa aklat na ito, particular sa ating pagbasa, ay binigyang diin ang kagandahan ng mga nilikhang bagay. Palagi kong nababanggit sa aking pagninilay, if there is a very proximate subject that we can use to illustrate the presence of God or the nearness of God, walang iba tayong pwedeng tingnan kung hindi ang mga nilikhang bagay, the created beauties around us. Di ba? Kung gusto nating pagnilayan ang Diyos, makita ang karunungan ng Diyos, makita ang pagkamalikhay ng Diyos, ang kaniyang pagiging artist, because indeed God is an artist. Sabi ni Pope Francis yan sa Laudato Si. And the created things around us is some kind of art. We can call it God's art. Beautiful. Hindi ba? Kaya nyo bang even the artist cannot really capture the beauty surrounding us. Kahit magaling kang magpinta whatsoever, you cannot capture the beauty of the sunset, the beauty of sunrise, the waves, the sound of rushing waters from the stream or rivers. They are simply beautiful. Kung merong isang ingay na hindi nakakairita, yung ingay ng alon. Hindi ba? Kahit na doon ka sa dalampasigan, naririnig mo yung alon, maingay siya, it makes you peaceful, actually. Hindi ba? Hindi ka naiirita na may umaagos na tubig. Very peaceful sila. Pansinin ninyo. Kaya maganda yung parang may sa loob ng bahay nga, pag may papatak-patak na tubig, no? Parang soothing siya. Hindi ba? Shhh. May iba nagpo-provide ng aquarium. Kasi may tumutunog-tunog. Hindi siya nakakairita. No? O na doon kayo sa tabing dagat, narinig niyo yung hampas ng alon sa dalampasigan, sa batuhan, sa gasangan. Hindi ka naiiritang maingay sila. Actually, it makes you peaceful. It makes you feel like you are near God, very, very close to God. Kaya yung closeness to nature is closeness to God. Hindi ba? Okay, ngayon, through the advancement of science, for example, sinubukan nating ipaliwanag saan ang galing ang mga bagay. Di po ba? Marami tayong mga theories. And those theories can simply put to an end sa isang tanong lang ng bata. Saan nga po galing yung microorganism na sumilpot po sa tubig? Saan nga po galing yung tubig? Kung ang hypothesis natin, galing tayo sa isang microorganism na nabuhay sa tubig. Saan po galing yung tubig? O saan? Can you answer that? Wala na tayong sagot. Ewan ko, na sobrang dunong ng tao, kapag siya'y nagtanong, babalik siya sa simula. God is Alpha, the Alpha and the Omega. The beginning and the end. The end is the beginning. The beginning is the end. Ganun ang Diyos. Hindi ba? Siya ang pinagmulan, siya din ang katapusan. Siya ang katapusan, siya din ang pinagmulan. Hindi mo pwedeng, siguro galing nga tayo sa mga unggoy. Sabihin na science, ha? O sige, galing tayo doon. O saan galing yung pinanggalingan ng unggoy na yan? Doon sa yung kahuli-hulian, saan galing?
Wala. Pwede mo ba ipaliwanag? Biglang nagkaroon ng pagsabog. Ano ka pagsabog na kung anong pagsabog? Saan galing yung sumabog? Saan galing yung galaxy? God is the Alpha and the Omega. The beginning and the end and the beginning. Nagsimula sa Diyos, babalik sa Diyos, matatapos sa Diyos, magsisimula sa Diyos. Kaya nga, ang sabi dito sa ating unang pagbasa, very St. Augustine ito Doon sa kanyang confession, sabi ni St. Augustine, nag-enjoy ako sa mga nilikha mong magagandang bagay. Parang medyo hedonistic pa nga yung dating It gives me pleasure. But as I plunge into beautiful things that I created, nakalimutan kong itanong, saan ba galing ito? Sino bang lumikha ng lahat ng ito? Bakit ganito ito kaganda? Bakit ang mga bagay na ito ay pleasurable? Na nag-indulge siya dun sa pleasure that the creation can give. And he failed to ask, who is the creator of all these things that I am enjoying? Hindi ba? Kaya yung nung nakita niya, nung matanong niya, nandyan ka lang pala. Ikaw palang lumikha ng lahat ng ito. So hindi ako dapat matapos doon sa pag-enjoy nitong created things na ito, nitong created beauties na ito. My search must end in you. The true wisdom. Hindi ba? Kasi si Augustine, napakatalino niyang tao. But he failed to notice or to recognize God in the beginning. But he was seeking for knowledge, for wisdom. And until he found God, hindi natapos yung paghahanap niya. Nung matagpuan niya Diyos, nanahimik na siya. Ikaw palang hinahanap ko. Akala ko, natagpuan ko na dun sa masarap na bagay na meron dito sa paligid ko. Ikaw pala talaga ang tunay na hinahanap ko. Okay? So yan yung lesson. Wisdom, the wisdom of God. Ang Panginoon ang simula at ang katapusan. Ang Panginoon ang katapusan at isang simula. Parang circle, no? There's no beginning, there is no end. As God is the Alpha and the Omega. Okay? So, kaya nga, let us try to seek for wisdom. As I have said yesterday, kung maging marunong tayo, magiging banal tayo, because we will know what is right and wrong. More than that, hindi na tayo magkakamali. Hindi ba? Hindi na tayo magkakasala. Di ba? Siguro ang sarap maging marunong, Hindi totoong marunong, Hindi lang sa mga academic subjects. Okay? Hindi lamang dito. But when you are wise, you are virtuous. When you are wise, you are holy. Di ba? Kasi hindi ka magkakamali. Hindi ka pipili ng mali, ng masama, ng kasalanan. Okay? And that's the true wisdom. Kaya ang Panginoong Hesus ang karunungan ng Diyos. At kapag natagpuan natin siya, natagpuan natin ang Diyos. Amen.